Ang karamihan sa mga Amerikanong sundalong ipinadala sa unahan ng digmaan sa Vietnam mula 1964 hanggang 1973 ay mga kabataang may edad na 18 at 19 na taong gulang lamang. Sa katunayan, 30% ng lahat ng tropa sa Vietnam ay may edad na 21 pababa o libo-libong kabataan. Libo-libong kabataang lalaki na di pa nakahawak ng baril ang pinilit lisanin ang kanilang tahanan at pumunta sa nakakatakot na impyerno na baka di na sila makabalik. Ang naghihintay sa kanila ay hindi may kukumpara sa kahit anong pinakamasamang bangungot na kaya nilang maisip. Matinding putukan, basang-basa at madalas maruming kalagayan at ang posibilidad na makasalubong ang matitinding gerilya sa bawat sulok. Ngayon, ilalagay natin ang ating sarili sa kalagayan ng isang 19 anyos na sundalo na ipinadala sa digmang Vietnam na nararanasan ang nakakatakot na paglusong sa labanan. Nakakaunti lang sa atin ang kayang maisip o maisalarawan sa 2026. Malalaman natin kung paano kinonscript at sinanay ang mga kabataang ito, kung paano sila pumasok sa labanan at kung paano sa kasamaang palad marami sa kanila ang namatay. Maligayang pagdating sa Wars of the World. Siyempre, marami sa mga sundalo ng digmaan sa Vietnam, kahit na yung mga bata pa ay nasa militar na nung sumiklab ang digmaan. Ang conscription o mas kilala bilang draft ay ipinatupad noong unang bahagi ng 1960 kung saan ang militar ng Estados Unidos ay lalong umasa rito. Pagsapit ng kalagitnaan ng dekada, nagbago ang mga paraan kung paano kinukuha ang mga batang sundalo sa militar sa buong dekada ng 1960. Bago ang Disyembre, 1960 pagkatapos ng iyong ika-18 kaarawan, pupunta ka sa iyong lokal na opisina ng Selective Service at magpaparehistro sa militar. Ang mga sundalo ay pipiliin para sa conscription based sa kanilang edad. Ang mga recruit na may edad 18 hanggang 26 ay tinatawag sa draft. Kadalasan ay inuuna ang pinakamatanda. Ang mga lokal na registry board ay kailangang punan ang tiyak na kwota ng mga lalaking idinraft papasok sa militar kada buwan. Noong 1969 gayunpaman, nagpakilala ang militar ng Estados Unidos ng isang lottery system para sa pagkuha ng mga bagong recruit. Nangyari ito matapos ang mga reklamo na ang dating draft system ay hindi patas. Maaaring magpaliban ng serbisyo ang mga sundalong na recruit sa lumang draft system, halimbawa kung natatapos pa sila ng kolehiyo. Ngunit ito ay naging hindi patas para sa mga kalalakihang mababa ang kita, kaya't binago ang sistema noong ika-1 ng Disyembre, 1969. Batay na ngayon sa birthday ng conscript ang bagong lottery system. Mayroong 366 na bola, bawat isa ay may nakasulat na petsa na inihugot ng sapalaran mula sa umiikot na drum. Ang unang bulang nakuha ay ang ika-14 ng Setyembre. Ibig sabihin, lahat ng mga kabataang lalaki na ipinanganak sa petsang yon ang maunang matawag para sa conscription. Isa-isang hinugot ang mga bola na nagtatakda ng pagkakasunod ng mga lalaking tatawagin sa serbisyo militar. Ibig sabihin, ang mga may huling petsa ng kapanganakan ay kadalasang nakakakaluwag dahil malabong mapilitang lumaban. Sa pangkalahatan, itinuturing na labis na nakakatakot para sa mga kabataang lalaki sa Estados Unidos ang conscription noong panahon ng digmaang Vietnam. Nagdulot ito ng tuloy-tuloy na takot at pagkabahala at biglang naging mahirap magplano para sa hinaharap. Maraming kabataang lalaki ang walang interes na sumali sa militar o sadyang natatakot sa ideya na kailangang lumaban sa digmaan at tutukan ng baril ang kapwa-tao. Pero mabilis itong naging nakakatakot na realidad para sa marami. Ang sapilitang pagpapasundalo ay maaaring magdulot ng permanenteng pagbabago o maagang wakas sa buhay ng kabataang lalaki at hindi ito naging popular. Marami sa mga lalaking ito ang nakitang walang malinaw na layunin ang digmaan sa Vietnam.
At ang sapilitang pagpapasundalo ay lalo lamang nagpapalala sa malaking pag-aaksaya ng buhay na dulot ng labang ito. Kapag napasama sa sapilitang pagpapasundalo ang isang binata, magsisimula siya ng 2 taong sapilitang serbisyo sa bansa. Karaniwan, ito ay tumutukoy sa serbisyo sa militar kung saan maraming sapilitang sundalo ang nakakaranas ng matitinding labanan. Kung tumanggi kang magsilbi, maaari kang maparusa ng pagkakakulong o ma-discharge ng may kahihiyan. Ang mga na-draft ay agad sumailalim sa pisikal na eksaminasyon upang matiyak na sila ay talagang handang lumaban na sinundan agad ng 4 hanggang 6 na buwang pagsasanay. Ang panahong ito ng pagsasanay ay isang matindi at napakabilis na proseso na idinisenyo upang mabilis na gawing matitibay na sundalo ang mga karaniwang kabataang lalaki. Ang mga lalaking walang karanasang militar ay napilitang sumailalim sa mahigpit na pisikal na pagsubok at itinulak sa kanilang hangganan. Madalas napakahigpit ng mga tagapagsanay at pinaparaan nila ang mga lalaki sa obstacle course at ehersisyong sinusubok kahit ang pinakamalalakas na sundalo. Madalas, kapag nahirapan ng isang recruit sa proseso ng pagsasanay, siya ay itinuturing na kakaiba ng tagapagsanay sa isang kapaligiran ng tuloy-tuloy at matinding presyon. Bukod sa matinding pisikal na pagsasanay na ito, binibigyan din ang mga recruit ng pagsasanay sa pagbaril, pagpapatrolya at mga galaw militar. Habang tumatagal ang digmaan, nag-iba rin ang pagsasanay sa mga sundalo. Sa paglipas ng panahon, naging mas espesyal ang proseso ng pagsasanay upang umangkop sa iba't ibang sitwasyon at kondisyon sa larangan ng labanan. Dahil marami sa kanilang mga kalaban sa Vietnam ay mga gerilya, nagbigay sila ng espesyal na pagsasanay kung paano matukoy ang mga palatandaan ng ganitong uri ng labanan. May ilang sundalo ang nag-ulat na sa panahong ito, hindi sila binigyan ng totoong armas para sa pagsasanay, kaya napilitan silang matutong mabilis kapag sila ay naitalaga na sa labanan. Pagkatapos ng panahon ng pagsasanay, kadalasan ay binibigyan ng bakasyon ang mga sundalo bago sila magsimula sa kanilang karaniwang 12 hanggang 13 buwang paglilingkod. Madalas, ito na ang huling pagkakataon nilang makita ang pamilya, makasama ang kaibigan, at gawin ang mga paboritong gawain bago sila ipadala sa mga kasindak-sindak na karanasan sa larangan ng digmaan. Ito ang huling sandali ng isang basag at hindi mapakaling katahimikan bago sila ipadala sa pinakamalulupit na tagpo na nagaganap sa mundo. Sa kasamaang palad, karamihan sa kanila ay di na makakabalik. Pagkatapos ng pagsasanay, sunod-sunod na ipinadala ang mga 18 at 19 anyos na bagong sundalo sa Vietnam at marami sa kanila ang makakaranas ng matinding labanan sa kanilang paglilingkod. Ang mga bagong dating na kadalasang tinatawag na cherries ng mga veteranong sundalo ay karaniwang binibigyan ng 2 linggong oryentasyon at dagdag na pagsasanay, na kadalasan ay hindi sapat para sa matitinding pagsubok na haharapin nila sa larangan ng digmaan. Ang mga bagong dating na sundalo ay kadalasang pumapalit sa mga ang termino ay natatapos na, kaya nagkakaroon ng tuloy-tuloy na palitan ng mga unit na pumapasok at lumalabas ng Vietnam. Ang Vietnam ay kakaiba at hindi pa nakita ng karamihan sa mga bagong recruit. Matinding ulan ng monsoon ang bumabaya sa lupa na nagiging sanhi upang ito'y maging makapal na putik, na kapag pinagsama sa makakapal na gubat at mabundok na lupain ng kanayunan, naging sobrang hirap para sa mga sundalo na makarating mula punto A hanggang punto B. Hindi madali para sa mga sundalo na makipaglaban sa matinding init at halumigmig, lalo na habang dala-dala nila ang lahat ng kanilang kagamitan, armas at bala. May sarili ring mga nakatagong panganib ang gubat. Karaniwan na ang mga linta, lamok at garapata bilang mga kalaban. Ngunit hindi sila kasing delikado ng iba't ibang uri ng makamandag na ahas na nagkukubli sa ilalim ng mga halaman sa gubat. Mas mahirap labanan ang isang napakahirap na laban kapag parang mismong kapaligiran na ang kalaban mo. At syempre, nariyan pa ang mismong labanan. Marami sa mga kabataang lalaki na ipinadala sa Vietnam ay hindi pa nga nakakawak ng armas noon, lalo na ang tumutok o bumaril sa kapwa-tao.
Para sa marami, ito ay naging isang uri ng psikolohikal na pahirap dahil karamihan sa mga conscript ay hindi naman sang-ayon sa presensya ng Amerika sa Vietnam mula pa sa simula. Ang mga kondisyon sa kalusugan ng pag-iisip tulad ng post-traumatic stress disorder, depresyon, at matinding pagkabalisa ay laganap sa ganitong kapaligiran. Hindi yon angkop para sa kanila. At ang mga emosyon na naramdaman ng mga kabataang ito ay hindi nabigyang pansin ng ilang buwan kung hindi man taon. Kung ang konsepto ng digmaan mismo ay hindi sapat para takutin ang isang bagitong sundalo, tiyak na ang pangkalahatang paraan ng pakikidigma sa Vietnam ay magdudulot ng matinding takot. Walang malinaw na harapang linya sa Vietnam. Palaging humaharap ang mga sundalo sa mga pag-atake ng Vietcong mula sa iba't ibang direksyon at naging napakahirap tukuyin kung saan o kailan muling aatake ang kalaban. Gumamit ang mga tropang Amerikano ng taktika na tinatawag na search and destroy upang labanan ang kanilang kalaban. Kasama rito ang pagpapadala ng mga tropa sa kaibuturan ng teritoryo ng kalaban upang hanapin ang presensya ng kaaway bago gawin ng anumang paraan upang mapuksa ito. Mapanganib ito at tiyak na kontrobersyal at nagresulta sa malaking pagkawala ng buhay. Ang tagumpay sa mga labanan sa Vietnam ay karaniwang sinusukat sa bilang ng mga napatay sa halip na sa dami ng teritoryong nasakop. Maraming lugar ang nilinis at madalas na inabandona, kaya't muling nabawi ng Vietcong ang parehong teritoryo na pinaglaban at pinag-alayan ng buhay ng mga Amerikano. Dahil dito, naging napakahirap tukuyin kung saan patungo ang digmaan na lalo pang nagdagdag sa tuloy-tuloy na stress at pagkadismaya ng mga sundalong Amerikano. Gumamit ang Vietcong ng mga di pangkaraniwang paraan upang itaboy ang mga puwersang Amerikano at napakahirap sanayin o paghandaan ito sa pagsasanay. Sa paggamit ng gerilyang pakikidigma, kadalasang napakadalubasa ang Vietcong sa mababangis na pananambang. Mabilis at matindi silang umatake bago umatras pabalik sa gubat. Dahil sa bilis ng kanilang paglitaw, maaaring biglang sumiklab ang nakakatakot na pag-atake mula sa mga dahon laban sa hindi naghihinalang patrol ng mga Amerikano. At ang kakayahan ng Vietcong na gulatin ang kanilang kalaban ay nakakakilabot sa pagiging epektibo. Bukod pa rito, bihasa ang Vietcong sa pag-iimprovisa sa labanan gamit ang mapaninlang na kapaligiran ng gubat para sa kanilang kalamangan. Nagtayo sila ng mga network ng lagusan sa ilalim ng lupa ng gubat upang magtago mula sa paparating na mga kalaban, kaya naging napakahirap silang pabagsakin. Dahil sa mga airstrike o putukan, madalas na masikip ang mga labanan sa digmaang Vietnam, kaya napipilitan ang mga sundalo na maglabanan sa malapitan. Dahil dito, nagamit ng Vietcong ang mga sariling gawang bitag na sinamantala ang mga sundalong Amerikano. Isang tanyag at epektibong uri ng bitag ay ang tinatawag na pungi sticks, mga pinatalas na kawayan na itinatago sa mga hukay sa ilalim ng lupa ng kagubatan. Ang mga hindi maingat na Amerikano na naglalakad sa teritoryo ng Vietcong ay maaring mahulog sa takeb ng mga bitag at matusok ang kanilang mga binti o paa ng kawayan. At kung hindi pa yan sapat, ang mga tulis ng kawayan ay maaring pahiran ng putik o kahit dumi na nagdudulot ng impeksyon sa kanilang mga sugat. Ang Vietcong ay naglalagay din ng mga patibong sa mga daanan sa gubat gamit ang mga granada na pinaikli ang mitsa. Kadalasan, ito ay pinapagana ng mga tripwire na kapag nahila, agad na sumasabog at winawasak ang paligid. Sa ibang pagkakataon, ang Vietcong ay hulihin ang mga makamandag na ahas na naninirahan sa mga gubat ng Vietnam at ilalagay ang mga ito sa mga patibong na hukay sa lupa. Ang mga sundalong nahulog dito ay madalas na tinatamaan ng matinding kamandag na halos walang pag-asang mabuhay sa gitna ng kagubatan ng Vietnam. Ang mga gerilyang taktika na ginamit ng Vietcong ay napaka-epektibo, lalo na laban sa mga baguhang sundalo na sa pilitang ipinadala sa militar ng Estados Unidos. Ginagamit nila ang Ho Chi Minh Trail para madaling mailipat ang mga supply at tropa mula sa hilaga habang sumusulong ang mga Amerikano at tila wala silang katapusang reserba ng mga sundalo.
Isa ito sa dahilan ng tagumpay ng Vietcong gamit ang suporta ng mga sibilyan. Nakihalubilo sila sa mga lokal na komunidad, bumuo ng maliliit na alyansa sa buong bansa. Nahihirapan ang mga tropang Amerikano na makilala kung sino ang mga mandirigma at sino ang mga sibilyan, isang sinadyang hakbang ng Vietcong para magkaroon sila ng kalamangan. 58,220 sundalong Amerikano ang namatay sa panahon ng digmaang Vietnam at mahigit 150,000 pa ang nasugatan. Marami sa mga sundalong ito ay mga bata at walang karanasan na napilitang lumaban sa digmaang pakiramdam nila ay hindi naman kailangan. Nakakatakot isipin ng ilan sa mga eksena at kwento na nangyari. Putukan, pagsabog, mga kasamahan at kaibigan na nahuhulog sa mga bitag o nahuhuli ng Vietcong. Bahagi na ito ng araw-araw na buhay para sa mga kawawang kabataang ito. Bagamat matagal na natapos ang digmaan sa Vietnam, marami sa mga nakaligtas dito ay naiwanan ng pisikal at mental na pilot-dulot ng mga karumal-dumal na labanan. Sa pagharap natin sa dityak na hinaharap, sana manatili na lang sa nakaraan ang sapilitang pagsundalo. Maraming salamat sa panonood ng ating video ngayon. Kung nahanap ninyong kapakipakinabang ito, paki-like o mag-iwan ng komento sa ibaba. Lahat ng aming nilalaman, mula sa pananaliksik at pagsulat ng script hanggang sa pag-edit at pag-narrate, ay ganap na gawa ng tao, walang paggamit ng AI. Kaya kung gusto ninyong suportahan ang aming channel, mag-subscribe na kayo at pindutin ang bell icon para ma-notify kayo kapag may bagong video mula sa Wars of the World. Maraming salamat sa panonood.